Ay, ilang beses po ba natin na naririnig ang pangako ng ating Panginoong Diyos? Ngunit parang tila wala naman nangyayari. Paano kung sa bawat sinabi ay may kapangyarihang lumikha at magbago ng ating pong buhay? Ano po yung ating pong gagawin? Handa pa po tayong na maranasan na ngayon mismo ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong Diyos, no? Na ito po ay masasabi nating hindi po pumapalya. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoong Diyos, hindi po basta-basta binibigkas ito ng ating Panginoon. Ito po ay kumikilos, no? Bumabago po at ito po ay nagtatagumpay. No? Ayon po sa ating pong text ngayon, no? Yung Isaiah 55:11. Ito po ang sabi, gayon din naman ang aking salita ay lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gaganapin ito ang aking kinalulugdan at magtatagumpay ito sa bagay na aking pinagsuguan. Napakaganda po, no? Isa po sa pinakapanatag na pangako sa Biblia, ang Isaiah 55:11, no? Ipinapahayag po ng Diyos na sa kanya pong salita ay hindi basta mga salita lamang. Ito po ay may kapangyarihan, no? Nanggaling po sa langit at hindi po ito kailanman nabibigo. Ang kanya pong sinabi, kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay kanya pong tinutupad. Sa mundo po na ito na puno ng sirang pangako, tinitiyak ng talatang ito na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Hindi po ito maluluma, hindi po ito babalik na walang bunga. Kaya naman, anuman ang inyong nararanasan at anuman ang kinakaharap mo ngayon, maaari mong pagtiwalaan ang salita ng Diyos dahil ito ay makapangyarihan. Ang ating pong topic for this morning ay may pamagat na the power of God's Word. No? Basahin po natin sa English yung ating pong text, Isaiah 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Meron pong 4 na puntos ang ating pong titingnan dito sa ating pong teksto, no? At ating pong kunin yung ating pong acronym, no? Na word, W-O-R-D, no? Which says W, word that is powerful. No? Yung salita natin, Panginoon, ito po ay makapangyarihan. Letter O, outcome that is certain. No? Ang kinakalabasan ng salita natin, Panginoon, ito po ay tiyak, no? Hindi po ito tsamba, no? Na sinasabing, baka uulan. Ay, hindi siguro uulan. No? Parang hindi po sigurado. No? Ganyan po tayo, hindi tayo sigurado. Pero ang salita ng ating Panginoon, ito po ay tiyak, hindi po ito nanghuhula lamang. Letter R, results that please God. No? Yung mga resulta ng kanya pong mga sinasabi ay nakakalugod mismo sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng kanyang paglilikha, no? At nilikha ng ating Panginoon ang mundong ito. Sa araw-araw na paglilikha ng ating Panginoon, lagi niyang sinasabi, and it was good. No? Sa lahat ng binibigay, sinasabi, ginagawa ng ating Panginoon, ito po ay nakalulugod. Hindi lang sa ating Panginoon, kundi sa atin na rin. And letter D, divine prosperity is its mission. No? Ang kaunlaran po, ang banal na kaunlaran, ang misyon ng salita ng ating Panginoon. Okay? So tandaan po natin yung word, no? Ang salita ng ating Panginoon, this is powerful. Ano yung sabi? So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
Okay? So isa-isahin po natin yung mga puntos na binabanggit po dito sa ating pong teksto. Yon, W, no? Word that is powerful. No? Yung salita ng ating Panginoon, ito po ay makapangyarihan, no? Yung words po doon sa text natin, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Ano daw po yung mga salita na lumalabas sa ating Panginoon, yung kanya pong mga sinabi, no? Ang salita po ng ating pong Diyos ay hindi lamang po nagbibigay ng kaalaman. Ito rin po ay lumilikha, no? Kapag siya po ay nagsalita, ay meron pong nabubuo. Mula sa paglilikha hanggang sa pagtubos, ang kanya pong salita ay may kapangyarihang magbago, no? Magpagaling at mapanatili. Ang sabi po sa Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Ang ating Panginoon, sinabi niya magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi po parang aandap-andap na liwanag, talagang nagkaroon ng liwanag. No? Kaya nga, ang ating Panginoon makapangyarihan. Sinabi niya ay nangyari. At ito po ay maaari nating asahan yung salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. No? Ang salita ng ating Panginoon ay buhay at mabisa. No? At matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim. Alam niyo po, ang salita ng ating Panginoon, ito po ay talagang mabisa, no? Hindi po ito nagkamali, hindi po nagkakamali, hindi po ito nalilihis, kundi ito po ay totoo na mangyayari dahil sinabi ng ating Panginoon. Sa Education, page 126, the creative energy that called the worlds into existence is in the Word of God. This Word imparts power, it begets life. No? Yung kapangyarihan ng ating Panginoon na lumalang ng daigdig po na ito ay nandun sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yung salita po na ito ay nagbibigay buhay. No? Kaya nga, tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Ang mundong ito ay nilikha ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, doon sa paglilikha ng ating Panginoon, although doon sa first day hanggang sixth day, no, ay ginamit ng ating Panginoon ang kanyang salita para buuin ang mundong ito. Tayo, na nilalang ng ating Panginoon, we are special. Hindi lang po niya sinabing magkaroon ng tao. Nagkaroon ng tao, hindi po ganoon. Ang ating Panginoon ay yumuko, no? Siya po ay lumuhod sa lupa at kanya pong inanyuan si Adan, no? Na isang tao, no? At pagkatapos niyang anyuan na sa lupa, sa pamamagitan ng lupa si Adan, kanya pong hiningahan ng hininga ng buhay at naging tao si Adan na may kaluluwa. No? Buhay na kaluluwa ang sabi po doon. No? Kaya pag sinabi niyo pong kaluluwa, sa banal na kasulatan, hindi po ito yung spirito na umiikot. No? Wala po kasing ganyan. Pag sinabing kaluluwa, buhay na kaluluwa, na tayo po yun. We humans, ang ibig sabihin doon sa buhay na kaluluwa. Kaya nga po ang salita ng ating Panginoong Diyos ay tila po kamay. No? Siya po ay umaabot. No? Hindi kailanman ito nabibigo. Ang kanyang layunin ay nangyayari. Kaya nga, huwag lang po nating basahin ang Biblia na parang mga mararaming impormasyon lang. No? Tanggapin po natin ang kapangyarihan na kumikilos ng ating pong buhay. Ang salita ng ating Panginoon Diyos ay maaari ring lumikha ng liwanag sa ating pong mga madilim na buhay ngayon. Okay? So napaka-importante po, no? Tandaan po natin na ang may kapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. No? At ito po ay maaasahan po natin. Okay? Ang sunod po ay yung letter O doon sa acronym natin na word. Outcome that is certain. Sabi po sa text, so it shall not return unto me void. No? Hindi daw po babalik ang salita ng ating Panginoon sa Kanya
na walang kabuluhan, 'no. Meron tayong saying, 'no, na 'pag nagsalita yung isang tao at hindi naging totoo, merong saying tayo na kakainin mo rin yung salita mo. Ibig sabihin, babalik, 'no, yung kanyang salita dahil hindi siguro nagkatotoo o kaya mali yung kanyang sinabi, 'no. Parang mapapahiya siya dahil babalik, kakainin niya yung kanyang salita. Ang Panginoon, sinasabi niya na hindi daw po babalik sa kanya yung kanyang sinabi, 'no. Ito po ay mangyayari. Yung salita ng ating Panginoong Diyos, ano po, hindi po ito, parang walang kabuluhang salita, 'no. Yung kanyang sinabi laging nangyayari. Ito po ay natutupad sa layunin ng ating Panginoon. Tila po, minsan 'no, na parang, hindi natin masyadong naintindihan ang salita ng ating Panginoon. Pero ito po ay patuloy na kumikilos 'no, sa puso po natin. Hindi lang sa puso po natin kundi sa puso ng ibang tao bagaman hindi po natin nakikita 'no. Ito po ay napagmamasdan lang natin sa mga pagbabago sa paligid, pagbabago ng mga ugali ng mga tao sa paligid po natin. Sabi po sa Numbers 23:19, God is not man that he should lie. Hath he said, and shall he not do it? No? O ang ating Panginoong Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. No? Tayo po, karakteristik po natin dahil tayo ay nagkasala, ay maaari tayo, madali tayo magsinungaling. Pero ang ating Panginoon, hindi po siya magsisinungaling. Yung kanyang sinabi ay totoo. Hindi po siya nagbibiro, 'no. Tayo nakapagbibiro tayo, pero ang ating Panginoon hindi po siya magbibiro. Dahil kapag siya po ay nagbiro ay maaaring hindi na tayo maniwala sa kanya. Alam niyo po ba sa mga bata, ina-advise ng mga psychologists, 'no, huwag daw po tayong magbiro sa mga bata. Bakit? Wala pa po silang filter. Hindi pa nila alam kung, ikaw nagsasabi ng totoo o ikaw ay nagbibiro lang o niloloko mo lang sila. Wala po silang gano'n. Lahat ng sinasabi mo, especially sa ating pong galing mga magulang, ay lagi po yang totoo. Kaya napakaimportante mag-ingat po tayo sa mga sinasabi po natin sa mga anak po natin. Dapat laging totoo ang sasabihin po natin. Huwag tayong magbibiro sa kanila. Because we are trying, 'no, to build their trust. Kung sa maliit pa lang nagbibiro na agad kayo, hindi na kayo pagtitiwalaan ng inyong mga anak, 'no. Kaya nga napakaimportante, tandaan po natin ang ating Panginoon ay hindi po siya nagsisinungaling. Tayo na mga tao ay nagsisinungaling, 'no. Pero gayahin po natin ang ating Panginoon, lagi tayong magsabi ng totoo, 'no. Sabi po sa Matthew 24:35, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." Biro po, talagang sinasabi po dito. Kaya nga, ang lahat ng mga lumalabas sa bibig ng ating Panginoon, lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan, ito po ay totoo. Lilipas ang langit at ang lupa, pero ang salita ng ating Panginoon ay hindi po lilipas. Napakaimportante pong tandaan po natin yan. Sabi mo sa Prophets and Kings, page 559, "Not one promise has failed. All the Lord had spoken, He will do." No? Wala daw po ni isang pangako ng ating Panginoon ang nabigo. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon, Kanyang gagawin. Kaya nga, ito po ang gusto kong sabihin po sa inyo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. No? Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kalakasan, but let us trust. No? Trust in the Lord. Ang salita ng ating Panginoong Diyos hindi po maaaring mabigo sapagkat hindi niya kailanman, no, i-oppose ang kanyang sarili, no? Hindi niya kailanman ipagkakaila, no, yung kanyang sarili. Kapag tila hindi po natin nasasagot ang mga mga katanungan natin, umasa po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Magtiwala tayo sa salita ng ating Panginoon dahil siya po ay kumikilos, no?
Yung kanyang mga sinasabing mga pangako, hindi po ito babalik na walang bunga, no? Babalik po ito sa atin na may tagumpay, na meron pong nangyari. Okay? Ang sunod po yung letter R. Results that please God. May mga bunga po, no, ang salita ng ating Panginoon. Na ito ay kalugod-lugod rin naman sa ating Panginoon. Dahil siyempre tayo rin, no, pag nagsalita tayo, gusto natin na may mangyari. No? Hindi tayo magsasalita na parang walang nangyari. Di ba nagagalit nga po tayo sa ating pong mga anak na kapag inutusan natin hindi sumusunod, no, nagagalit tayo. Dahil parang ano pa, para saan pa yung pagiging magulang mo? Hindi ka naman sinusunod ng inyong anak. May sinabi ka pero hindi naman siya naniniwala, no? Dahil nawawala po kasi yung trust kapag tayo ay nagbibiro at yung mga sinasabi natin ay hindi natin ginagawa, no? Especially pag nag-promise tayo. May mga time na yung anak natin ay iiyak para lang tumahan. Sasabihin natin, sige na, huwag ka nang umiyak. Bibilhan kita ng McDonald's o bibilhan kita ng Jollibee. Bibilhan kita ng laruan. Okay? So, anak mo, bibilhan ako ng laruan. Kaya kailangan kong tumahan. Huwag na ako umiyak. No? Maghihintay na lang ako dito. Tapos hindi pala totoo ang sinabi mo dahil parang sinabi mo lang yun para tumahan yung anak mo pero hindi mo naman pala gagawin, no? Kaya umuwi ka, wala kang dalang Jollibee, wala kang dalang McDo, wala kang dalang laruan. Ano ang nangyari? Sa halip na maniwala na sa iyo ang inyong mga anak, magkakaroon ng pagdududa. At kapag ito po ay laging nangyayari, ay nako, hindi na maniniwala sa inyo ang inyong anak. Alam niyo po, hindi palaging ginagawa rin naman ng ating Panginoon yung gusto natin. Okay? Ngunit palagi ng ating Panginoon, ginagawa yung kalooban niya. Yung bawat pangako, bawat utos, bawat propesya, ay tinutupad ito ng Panginoon ayon sa kanyang banal na layunin. Okay? So, iba po yung iniisip natin doon sa iniisip ng ating Panginoon. Maaring meron tayong mga iniisip, pero hindi ito ang mas ikabubuti natin. Sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. No? Sa lahat ng mga bagay ay kumikilos ang ating Panginoon sa ikabubuti ng mga nananampalataya at umiibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung ating iibigin ng ating Panginoon, ating pong kikilalanin ng ating Panginoon, ating pong tatanggapin ng ating Panginoon na maging Diyos ng ating pong buhay, ay mangyayari ang mga ginagawa sa sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. O kumikilos ang ating Panginoon sa buhay po natin, no? Na ang kanya pong gagawin, ang kanyang kalooban para sa ikabubuti natin. Sabi pa ni Ellen White sa Christ Object Lesson, when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart. The will is merged in His will. No? Kapag tayo daw po ay ganap na nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, yung kalooban ng ating Panginoon ay nagiging kaisa sa kalooban niya. Kaya nga, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yung salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay tumutupad sa kanyang gawain, no? Ayon sa kalooban, no? At para sa kanyang kaluwalhatian. Ang ganda po na tayo ay patuloy na tinutulungan ng ating Panginoon. Maging lumapit tayo sa ating Panginoon at ating pong itugma, no, yung plano natin sa plano ng ating Panginoong Diyos. Dahil kapag kapareho yung plano natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay mangyayari yung iniisip natin dahil ito rin ang layunin at gusto ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, no, letter D sa ating pong acronym na word, divine prosperity in its mission. No? Meron pong banal na tagumpay sa layunin ng ating Panginoon. Binabanggit po doon sa text, and it shall prosper in the thing
Where to I sent it, no? Merong tagumpay doon sa mga bagay, no, na pinagsuguan ng ating Panginoon o doon sa binigkas ng ating Panginoon. Alam niyo po, laging nagtatagumpay ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa misyon, no, nito. Maging sa pagpapagaling, dun sa pagbabago ng puso, yung katuparan po ng propesiya, ang salita niya ay hindi po nababago o ay hindi nabibiko. No? Sa Jeremiah 1:12, ito bang sabi, I am watching over my word to perform it. O tinitingnan ng ating Panginoon at binabantayan ng ating Panginoon ang kanyang salita na kanya pong tutuparin. No? Minsan tayo po ay iba, no? Sasalita tayo tapos mamaya-maya after mga ilang minutes ay nakalimutan na natin. No? Wag pong gano'n. Ang ating Panginoon talagang binabantayan niya. Kung ano yung sinabi niya ay gagawin niya. Ganon dinawa po sana tayo. Kung ano yung sinabi natin, gagawin po natin. Sabi po sa Psalm 119:89, Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. No? Magpakailanman ang salita ng ating Panginoon ay natatag sa langit. No? Which is, doon sa langit, walang biro-biro na salita. Parang, joke-joke lang. No? Wala pong joke-joke. No? Lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, totoo. Dahil kapag kayo po kasi nagjo-joke-joke, parang nagsisinungaling na kayo. No? Parang hindi nyo ginagawa yung dapat nyong gawin. Ang sabi pa sa Steps to Christ, page 69, the promises of God are all made upon conditions, but it is the privilege of every believer to claim these promises. No? Ang pangako ng ating Panginoon Diyos, meron pong mga kondisyon. Pero pribilehiyo naman po natin, no, na tayong nananampalataya na angkinin po ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Sinabi niya po kasi ito, kailangan natin i-claim, no, yung kanyang mga sinabi. Ang Biblia po ay hindi po lumang kasaysayan lang, no. Ito po ay buhay na tinig ng ating Panginoong Diyos na kumikilos po ito hanggang ngayon. Hindi lang po dun sa time ng Old Testament and New Testament. Until now, people are changed because of the Word of God. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoon Diyos, hindi lamang po ito nananatili. Ito po ay umuunlad. No? Sa tuwing nababanggit po natin ito sa ating pong mga pananalangin at ito po ay isinabubuhay, sa kabuhayan po natin at ito po ay ginagawa nating bahagi ng ating pong pagkilos, pagsasalita, merong tagumpay dahil merong kapangyarihan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po sa Isaiah 55:11, nandyan yung katiyakan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay kailanman hindi mabibigo. Hindi po ito kumukupas. Hindi po ito nagkukulang. Ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon Diyos, mananatili po itong totoo. No? At ang parehong salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ang nagbibigay kapangyarihan sa buhay po natin. Binibigyan ng pag-asa at binibigyan tayo ng tagumpay. So tandaan po natin yung ating pong acronym, WORD. No? W, word that is powerful. Yung salita ng ating Panginoon, makapangyarihan yan. Kaya maaari po nating pagtiwalaan. Yung letter O, outcome that is certain. Ang salita ng ating Panginoon, tiyak. No? Kaya maaari natin panghawakan ang salita ng ating Panginoon dahil ito po ay mangyayari. Letter R, result that please God. No? Yung resulta ng kanyang mga ginawa ay nakakalugod rin naman sa kanya. At syempre, nakakatulong sa atin, nagpapasaya sa atin, at nagbibigay ng kapayapaan sa atin. At panghuli, divine prosperity in its mission. Merong banal na kaunlaran, no, sa misyon
na sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, hawakan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. No? At ito po ay mangyayari. Alalahanin po natin, ang salita ng Diyos ay patuloy na kumikilos. Ang kanyang mga pangako ay hindi po ito nag-expire. No? Ang kanyang katotohanan ay ano po, hindi bumabalik, no? Na parang walang nangyari at walang kabuluhan. Patuloy po tayo na tumindig sa salita ng ating Panginoon sapagkat tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. No? Mawawala yung langit at ang mga lupa, no? Pero ang salita ng ating Panginoon, magpakailanman, hindi po ito mabibigo. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami na nandyan ang inyong salita. Nandyan may kapangyarihan ang inyong mga salita. Nandyan binabago kami ng inyong mga salita. Nandyan nangyayari ang inyong mga sinasabi. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, muli po kaming nagtatalaga. At aming sinasabing pagtitiwalaan po namin kayo at ang inyong salita. Sapagkat kayo ay totoo at walang kalikuan sa inyo. Lahat ng inyong sinabi, inyong gagawin. Kaya po Panginoon, nakita po namin sa amin pong mga nakaraan na kayo ay naging tapat. You are faithful. Panginoon, kami nawa po ay patuloy na umasa, magtalaga at magmahal sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.